isang batang 5 taong gulang sa bansang China. Kahit walang mga kamay, normal pa rin nakakapamuhay. Naputulan ng mga kamay si Luo matapos siyang makuryente. Buong tiyaga siyang inalagaan ng kanyang lola. Tinuruan kung paano magsulat at mag-chopsticks gamit ang mga paa. At dahil determinado, madali raw natuto si Luo. Ngayon nga, kayang-kaya na rin niyang magpunas ng mukha at magsipilyo gamit din ang mga paa. Ang kanyang kwento naging inspirasyon sa itinanghal na drama sa kanilang eskwela. Mga kapuso, 25 taon na ang nakalilipas mula na maganap ang unang EDSA People Power Revolution. Inihahanda na po ang iba't ibang mga aktibidad para sariwain ang mga pangyayaring naging tulay sa pagbabalik ng ating demokrasya. Nakatutok si Salima Refran. Mga madreng nagdarasal, mga bulaklak at rosaryo laban sa mga baril at naglalakihang tangke. Mga hindi magkakakilalang nagkakapit-bisig tungo sa pagpapabagsak ng diktador. Ito ang EDSA People Power, magda-25 taon na ang nakalilipas. Ang diwa ng 4 na araw ng di matatawarang pagkakaisa ng mga Pinoy noon, naisariwain ng EDSA People Power Commission ngayon. May temang Tatak EDSA 25, Pilipino ako ang lakas ng pagbabago. Layo ng selebrasyon na buhayin ng diwa ng EDSA sa mga Pilipino ngayon. Mahalaga na maikwento natin sa kanila kung anong tunay na nangyari at kumbaga ma-instill sa kanilang mga puso at mga damdamin yung ideals ng people power. Tulad na nangyari sa EDSA, kamakailan lang ay nagkaisa rin ang mga Egyptians upang patalsikin sa pwesto si Hosni Mubarak. Ito ang epekto ng EDSA na hindi pa umano nawawala. They were inspired of what we did in 1986. And until today, 25 years after, you have countries who now do it the peaceful way. Maaari rin umanong humugot ng lakas dito ang pwersang militar sa gitna ng isyu ng korupsyon na pinagdadaanan nito ngayon. Nung EDSA, sila yung naging isa sa pangunahing puwersa ng pagbabago. Ngayon ay naharap na naman ng institusyon ng AFP sa isang hamon. No? But this time of a different nature, which is to strengthen the institution. At para sa Pangulong Aquino, kung saan ang amang si Ninoy at inang si Cory ang naging mitsa ng revolusyon, malaking hamon rin daw ito. This is very meaningful for President Noynoy Aquino because this is the first EDSA celebration that he will be observing as President of the country. Sa 10 araw na hitik ng aktibidad, muling isasabuhay ang salubungan ni na dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel Ramos kasama ng mga tao sa EDSA nang talikuran nila ang rehimeng Marcos. Magkakaroon din ng freedom tours para magbalik tanaw sa Lasal Green Hills, EDSA Shrine, People Power Monument at Club Filipino, 4 na lugar na nagpapaalala ng kahalagahan ng people power sa ating mga Pinoy. Salima Refra, nakatutok 24 oras. Hindi na raw iniuwi ni Patrick Garcia sa kanyang bahay ang anak nila ni Jenelyn Mercado na si Alex Jazz. Isinuko na ba ni Patrick ang karapatan niya sa anak? Makichika kay Lars Santiago. Inamin ni Patrick Garcia na nag-alala rin siya nang magkaroon ng problema ang dating girlfriend na si Jenelyn Mercado sa kalusugan, kamakailan lang. Si Jen daw kasi ang ina ng kanilang anak, kaya gusto niyang laging maayos ang kalusugan nito para kay Jazz. Nagpapasalamat din si Patrick na ipinagkakatiwala ni Jen sa kanya ang kanilang anak kapag umaalis ang aktres. Nagdesisyon si Patrick na huwag nang hatiin ang bawat linggo ni Jazz kung saan may mga araw na tumitira ito sa kanilang tahanan. Ayaw kasi maguluhan si Jazz sa kung anong bahay yung stay. So now, we decided na sa bahay na lang ni Jen and doon na lang ako bibisita para hindi magulan yung bata. So gusto ko sa bahay lang kasi alam niyang parang gusto tumatak sa utak niya. Musika sa pandinig ni Patrick kapag tinatawag siyang daddy ni Jazz. Wala ring plano si Patrick na guluhin ang magandang pakikitungo sa kanya ni Jen at ng pamilya nito. Kaya isinasantabi muna ng aktor ang issue tungkol sa paggamit ni Jazz ng apelyidong Garcia. For now, ayoko munang pag-usapan yan. Kumbaga, now we're enjoying and in time siguro. Handa na rin muling magtrabaho si Patrick at ito'y para rin daw sa kanyang anak. Naintindihan naman nila ako last time nung
hindi ko tinanggap yung project with Jen because I wanted to spend more time with my son. Yun, and yun, I'm just waiting for the next project. May bago na bang babaeng nagmamay-ari ng puso ni Patrick? Ayoko muna magka-love life kasi complicated masyado eh. Masaya na ako sa anak ko lang. War Santiago, updated sa Showbiz sa Peneng. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Justin Bieber biglang sumulpot sa presko ni Johnny Depp. Tutukan yan mamaya. Abangan! Pinatay na bata sa Cebu. Posible umanong biktima ng child trafficking. Naging pagtrato ni Senador Antonio Trillanes kay Yumaong Defense Secretary Angelo Reyes. Pinupo na nga ba ng Philippine Military Academy? At kauna-unahang robotics school sa bansa, malapit nang buksan. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.